Magandang araw! Ngayong tapos nyo na mapag-aralan ng mga paksa sa ikatlong markahan, atin namang alamin ang antas ng kaalamang inyong natutuhan sa mga mahalagang bagay, konsepto, ideya o tema ng mga paksang tinalakay sa pamamagitan ng mga katanungang inyong matutunghayan sa video na ito. Ang mga katanungang inyong matutunghayan ay mula sa mga sumusunod na paksa. Una, panahon ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ang nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Ang mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan. Ang nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya, ang relihiyon at kultura sa Timog at Kanlurang Asya, ang anyo, tugon at epekto ng neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya, at ang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano. Basahin at unawaing mabuti ang mga susunod na katanungan. Piliin lamang ang tamang sagot. Pagkatapos ng bawat katanungan, ay ating iwawasto ang iyong kasagutan. Handa ka na ba? Kung handa ka na, ay simulan na natin. Anong lugar sa Asya ang gustong mabawi ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari? Dahilan upang maglunsad sila ng krusada. A. Jerusalem. B. Mecca. C. Palestine. Ang tamang kasagutan ay letter A, Jerusalem. Ito ay ang mahalagang bagay sa paglalakbay ng mga Europeo sapagkat sa tulong nito ay nalalaman ng mga Europeo ang oras at latitude ng lugar na pupuntahan. A. Astrolabe. B. Compass. C. Globo. Ang tamang kasagutan ay letter A, Astrolabe. Ito ay hinango mula sa salitang Latin na colonus, na ang ibig sabihin ay magsasaka. A. Imperialismo. B. Kapitalismo. C. Kolonyalismo. Ang tamang kasagutan ay letter C, kolonyalismo. Ang paghahanap ng ruta para sa unang yugto ng eksplorasyon at paggalugad ay pinasimulan ng mga bansang A. Britain at Netherlands. B. Netherlands at France. Letter C. Spain at Portugal. Ang tamang kasagutan ay letter C, Spain at Portugal. Ang itinuring na pinakamahalagang eksplorasyon ng mga Portugis ay ang eksplorasyon ni A. Francisco de Almeida. Letter B. John Cabot. Letter C. Vasco da Gama. Ang tamang kasagutan ay letter C, Vasco da Gama. Ano ito na tumutukoy sa damdaming makabayan o pagmamahal sa bayan? A. Kolonyalismo. B. Merkantilismo. C. Nasyonalismo. Ang tamang kasagutan ay letter C, Nasyonalismo. Ang pamamaraang ito ay ginamit ni Mohandas Gandhi upang ipakita ang kanilang pagtutol sa mga Ingles. A. Armadong pakikipaglaban. B. Mapayapang pakikipaglaban. Letter C. Pagbabago sa pamahalaan. Ang tamang kasagutan ay letter B. Mapayapang pakikipaglaban. Ano ito na pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa? A. Amritsar Massacre.
B. Female infanticide, o letter C. Suti. Ang tamang kasagutan ay letter C. Suti. Siya ay nakilala bilang ama ng Pakistan. A. Ayatollah Rolla Mosari Khomeini, B. Ivan Saud, C. Mohammad Ali Jinnah. Ang tamang kasagutan ay letter C. Mohammad Ali Jinnah. Ito ay ang hindi paggamit ng dahas o non-violence na pamamaraang ginamit ni Gandhi upang labanan ang pananakop ng mga kaluranin, at ito ay nagmula sa espiritual na doktrina ng Hinduismo at Budismo. A. Ahimsa, B. Akulturasyon, letter C. Humanidades. Ang tamang kasagutan ay letter A. Ahimsa. Ano ito na kasunduan na nilagdaan noong taong 1919 sa Versailles sa France na naging hudyat ng formal na pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig? A. League of Nations, B. Mandate System, o letter C. Treaty of Versailles. Ang tamang kasagutan ay letter C. Treaty of Versailles. Alin sa mga sumusunod na kaganapan ang naging mitsa ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig? A. Pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary, B. Pag-atake ng Japan sa base militar ng Amerikano sa Hawaii, o letter C. Ang paglagda sa kasunduang Versailles. Ang tamang kasagutan ay letter A. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary. Ano ang pangyayaring naganap noong taong 1945 na naging dahilan ng pagsuko ng bansang Japan? A. Battle of Midway, B. Battle of Guadalcanal, letter C. Ang pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Ang tamang kasagutan ay letter C. Ang pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Ang Balfour Declaration ng Great Britain ay ipinalabas dahil sa layunin nitong A. Pagbubukas ng Palestine sa mga Jew upang maging tahanan nila. Letter B. Pagkilala sa mabubuong bansang Arabo, at letter C. Pagbibigay ng autonomiya sa bansang India. Ang tamang kasagutan ay letter A. Ang pagbubukas ng Palestine sa mga Jews upang maging tahanan nila. Alin sa mga sumusunod na mga bansa ang hindi kabilang sa Allied Forces? A. Austria-Hungary, B. France, letter C. Great Britain. Ang tamang kasagutan ay letter A. Austria-Hungary. Siya ang lumikha ng modernong kaharian ng Saudi Arabia at kilala rin siya bilang hari ng Saudi Arabia. A. Abdul Aziz Ibn Saud, B. Colonel Thomas Edward Lawrence, letter C. David Ben-Gurion. Ang tamang kasagutan ay letter A. Abdul Aziz Ibn Saud. Ito ang ideolohiyang nakapokus sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng batas sa mga mamamayan. A. Ideolohiyang pang-agrikultura, letter B. Ideolohiyang pang-ekonomiya, o letter C. Ideolohiyang pang-politika. Ang tamang kasagutan ay letter C. Ideolohiyang pang-politika. Ang bansang Nepal ay idineklara bilang blank noong Mayo 28, taong 2008. A.
Federal Democratic Republic, B. Monarkiya, letter C. Pamahalaang tradisyonal. Ang tamang kasagutan ay letter A. Federal Democratic Republic. Ang ideolohiya na kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan at pantay-pantay ang karapatan ng bawat mamamayan at may kalayaang politikal, pangkabuhayan at panlipunan. A. Demokrasya, B. Komunismo, C. Pasismo. Ang tamang kasagutan ay letter A. Demokrasya. Ang Holocaust ay tumutukoy sa malawakang pagpatay sa mga Hudyo na nasa Europa noong ikalawang digmaang pandaigdig sa pamumuno ng isang Nazi German na si Blank. A. Adolf Hitler, B. David Ben-Gurion, letter C. Don Stephen Sinaniaki. Ang tamang kasagutan ay letter A. Adolf Hitler. Noong taong 1950, ang karapatang bumoto ay ginawad sa kababaihan sa India sa pamumuno ni Blank. A. Reina Rania Al-Abdullah, B. Sarojini Naidu, C. Sheikha Fatima. Ang tamang kasagutan ay letter B. Sarojini Naidu. Ang bansang Blank ang nanguna sa Timog Asya sa pagtataguyod ng pagkakaroon ng demokrasya sa bansa. A. Bangladesh, B. India, C. Sri Lanka. Ang tamang kasagutan ay letter A. Bangladesh. Ang mga sumusunod ay sa mga kababaihan na naitatag sa Timog at Kanlurang Asya, maliban sa Blank. A. Mother's Front, B. United Front of Women's Rights, letter C. Women's Act Foundation. Ang tamang kasagutan ay letter C. Women's Act Foundation. Siya ang unang babae na gobernador ng Republika ng India at kilala din bilang ang Nightingale of India. Kinilala bilang aktivista sa politika na isinulong ang kilusang kalayaan ng kababaihan, ang Women's India Association. A. Reina Al-Abdullah, B. Sarojini Naidu, or letter C. Susan Mubarak. Ang tamang kasagutan ay letter B. Sarojini Naidu. Alin sa mga sumusunod ang taguri kung saan kilala si Muhammad Ali Jinnah? A. Ama ng Pakistan, B. Dakilang kaluluwa, o letter C. Ang kauna-unahang hari ng Saudi Arabia. Ang tamang kasagutan ay letter A. Ama ng Pakistan. Siya ang gumawa ng makasaysayang pagtatalumpati noong ika-3 ng Hunyo taong 1963 laban sa Shah ng Iran sa mga makadayuhang pakikialam. A. Ayatollah Khomeini, B. Ibn Saud, o letter C. Mohandas Gandhi. Ang tamang kasagutan ay letter A. Ayatollah Khomeini. Ang ginagawa ng mga Taliban sa mga kababaihang Afghanistan ay isang uri ng A. Asosasyon, B. Diskriminasyon, o letter C. Militarisasyon. Ang tamang kasagutan ay letter B. Diskriminasyon. Pagkatapos matipon ni Haring Saud ang kabuuan ng tangway ng Arabia noong taong 1932, ano ang kanyang ipinangalan sa kanyang kaharian at isang kasalukuyang bansa na maunlad? A. India, B. Pakistan, o letter C. Saudi Arabia.
Ang tamang kasagutan ay letter C, Saudi Arabia. Ito ang bansang pinagmula ng pamilya na kinabibilangan ni Mustafa Kemal. A. India. B. Pakistan. Letter C. Turkey. Ang tamang kasagutan ay letter C. Turkey. Alin sa mga sumusunod na samahan ang pinamunuan ni Muhammad Ali Jinnah noong taong 1905? A. Indian National Congress. B. Kilusang Wahhabi. O letter C. Muslim League. Ang tamang kasagutan ay letter C. Muslim League. Ito ang dituwirang pananakop sa isang bansang malaya na may mahinang ekonomiya na umaasa sa isang makapangyarihang bansa. A. Imperialismo. B. Kapitalismo. Or letter C. Neokolonyalismo. Ang tamang kasagutan ay letter C. Neokolonyalismo. Dito madalas umutang ang mga dating kolonyang bansa upang magamit sa kanilang mga pangangailangan. A. International Monetary Fund at World Bank. Letter B. National Development Bank at World Bank. Letter C. International Bank at World Treasury Bank. Ang tamang kasagutan ay letter A. International Monetary Fund at World Bank. Ang mga bansang kabilang sa blank ang madalas na nakararanas ng neokolonyalismo dahil sa pagkakaroon ng mahinang ekonomiya. A. First World. B. Second World. Or letter C. Third World. Ang tamang kasagutan ay letter C. Third World. Ang mga Arabong bansa na nangunguna at may hawak ng malaking reserba ng langis sa daigdig ay letter A. Iran, Iraq at Qatar. B. Saudi Arabia, Iraq at Kuwait. Or letter C. Oman, Kuwait at Israel. Ang tamang kasagutan ay letter B. Saudi Arabia, Iraq at Kuwait. Sino ang namuno sa isang makabayang samahan na Palestinian Liberation Organization? A. Pangulong Al-Bayar. B. Yasser Arafat. Or letter C. Pangulong Harry S. Truman. Ang tamang kasagutan ay letter B. Yasser Arafat. Ito ang pinakamatanda at pinakatanyag na koleksyon ng pabula, alamat at kwentong engkantadya mula sa Timog Asya. A. Mahabharata. B. Panchatantra. Or letter C. Ramayana. Ang tamang kasagutan ay letter B. Panchatantra. Ang obra maestra ng arkitekturang Indian ay ang templo ng Angkor Wat sa Blanc at ang Borobudur sa Java. A. Cambodia. B. Indonesia. At letter C. Thailand. Ang tamang kasagutan ay letter A. Cambodia. Disenyong pang-arkitektura sa Timog Asya na gawa sa laryo o bato na may mga bilugang umbok na may tulis ang tore. A. Cone. B. Minbar. Or letter C. Stupa. Ang tamang kasagutan ay letter C. Stupa. Pangkat ng mga tao na mahilig sa sayaw at naniniwala sila na ito ay libangan ng kanilang mga Diyos. May makikitang nakaukit na mga babaeng sumasayaw sa kanilang mga templo. A. Hindu. B. Hittite. C. Israelita. Ang tamang kasagutan ay letter A. Hindu. Ang sumusunod ay mga tanyag na panitikan sa kanlurang Asya maliban sa isa.
A. Arabian Nights, B. Mahabharata, or letter C. The Bridal Canopy. Ang tamang kasagutan ay letter B. Mahabharata. Inyong tatandaan na ang mga bansang kanlurani na Portugal, Spain, France, England at Netherlands ay nakakuha ng mga teritoryo sa Timog at Kanlurang Asya. Ang mga pangunahing dahilan ng pagtungo ng mga kanluranin sa Asya noong ika-16 hanggang ika-17 siglo ay ang krusada, paglalakbay ng Marco Polo, Renaissance, pagbagsak ng Constantinople, at merkantilismo. Ang imperialismo naman noong ika-18 siglo ay naging resulta ng mga pangunahing salik tulad ng udyok ng nasyonalismo, rebolusyong industrial, kapitalismo, at white man's burden. Ang nasyonalismo ay ang pagpapahalaga at pagmamahal sa inang bayan. Ito ay isang kamalayan na lumaganap sa Asya kung saan binigyang pagpapahalaga ng mga mamamayan sa isang bansa ang kanilang pinagmulang lahi, wika, paniniwala at kultura. Maraming manifestasyon ang nasyonalismo gaya na lang ng mga sumusunod: pagkakaisa laban sa mga mananakop na kanluranin, pagtangkilik sa mga lokal na produkto ng bansa, pagiging makatwiran, makatarungan, at ang kahandaang isakripisyo ang sarili para sa inang bayan. Ang nasyonalismo at imperialismo ay naging mahalagang salik sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig, dahil na rin sa pagnanais na makaangat ang kanilang bansa sa iba't ibang aspekto, partikular na ang ekonomiko, militar, at gayon din sa politikal na aspekto. Dahil na rin sa nasyonalismo at imperialismo ay nabuo ang mga alyansa o pagkakampihan ng mga bansa na isang mahalagang salik sa pagsiklab ng digmaan. Nabuo ang dalawang alyansa, ang Allied Forces na binubuo ng France, Great Britain at Russia. Samantalang ang alyansang Germany, Austria-Hungary at Ottoman Empire ay tinawag naman na Central Powers. Isa rin sa naging sanhi ng digmaan ang pagpapalakas ng hukbong sandatahan o militarismo bilang bahagi ng paniniwalang isa ito sa sukatan ng kapangyarihan. Ang mga pangunahing ideolohiyang nabuo sa Asya ay ang demokrasya, sosyalismo, komunismo, at pasismo. Ang ideolohiya ay ang agham ng mga ideya o kaisipan. Ito ay sistema ng mga ideya na naglalayong maipaliwanag ang daigdig at mga pagbabago dito. Maituturing din itong pamantayan at gabay ng mga pinuno kung paano nila pamamahalaan ang kanilang nasasakupan. Ang ideolohiya ay may dalawang kategorya: ideolohiyang pang-ekonomiya at pampolitika. Naniniwala si Mohandas Gandhi na makakamit ang kalayaan ng isang bansa sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Si Mohandas Karamchand Gandhi ay isang Hindu na nakapag-aral sa isang universidad sa Inglaterra at nagtrabaho sa Timog Africa. Nakilala siya bilang isang masigasig na leader sa larangan ng politika. Pinangunahan niya ang kilusang pangsarila ng India laban sa mga mananakop na Ingles. Si Muhammad Ali Jinnah ay sinilang noong Disyembre 25, taong 1876 sa Karachi, Pakistan. Isa siyang abogado at kilalang pandaigdigang leader. Siya ang nanguna para ipahayag ang pagmamahal sa kanyang bayan. Dahil dito, nakilala siya bilang ama ng Pakistan. Si Mustafa Kemal Ataturk ay isinilang sa Salonika, bahagi ng Imperyong Ottoman. Siya ang naging daan sa isang pagkilos na naganap noong Disyembre taong 1911 sa Battle of Tobruk. Si Ayatollah Ruhollah Musari Khomeini ay ipinanganak noong Setyembre 24,
taong 1902. Isa siya sa mga nagsagawa ng pagkilos at pagbatikos sa mga karasang isinasagawa ng kanilang Shah sa mga mamamayan. Si Ibn Saud ang hinirang na kauna-unahang hari ng Saudi Arabia. Ipinanganak siya noong Nobyembre 24, taong 1880 sa Riyadh. Siya ay anak ni Abdul Rahman bin Faisal, kabilang ang kanyang pamilya sa pinunong tradisyonal na kilusang Wahhabi ng Islam. Ang neokolonyalismo ay ang dituwirang pananakop sa isang bansang malaya na may mahinang ekonomiya na umaasa sa isang makapangyarihang bansa. Ito ay ang pananatili ng panlipunan at pampulitikang impluwensya ng mga dating mananakop sa mga bansang dating nasakop. Ang mga bansang kabilang sa Third World ang madalas na nakararanas nito dahil sa pagkakaroon ng mahinang ekonomiya. Makikita ito sa patuloy na pagiging palaasa ng mahihinang bansa sa mga bansang kabilang sa First World o mga bansang may maunlad na ekonomiya at industriya. Nakikita ang pag-iral ng neokolonyalismo sa mga tulong at donasyon na ipinagkakaloob ng dating mananakop na may kapalit na pagkontrol sa ekonomiya ng dating sinakop na bansa. Sa ganitong paraan, nagtatagumpay sila na maitaguyod ang kanilang mga sariling interes. Kumusta ang inyong pagsasagot? Nawa ay nakatulong ang video na ito para sa inyong pagsusulit. Hanggang sa muli, paalam!